Mataas na shooting accuracy, ito pa ang nakita natin sa laro ni Kai Sotto at kung titignan natin ang last 5 games ni Kai ay halos nasa 60% ang kanyang shooting accuracy. Mataas ito at konti lang ang miss attempt ni Kai Sotto. Nagiging problema na nga si Kai sa loob ng paint dito sa Japan B1 B-League. Maganda ang presence niya sa depensa at sa opensa naman mahirap na siyang mapigilan kapag malapit na siya sa basket. Idagdag pa natin na mataas rin ang nagagawa niyang stats sa pagkuha ng rebound. Kai Sotto kasali pa sa top 10 shot blockers ng liga at kayang-kaya niya na umabot sa top 1 dahil mahaba-haba pa ang season ng Japan B1. Hindi lamang sa pag-block merong numero o rank si Kai Sotto dahil kung sa pagkuha naman ng rebound ay malapit-lapit ang rank ni Kai Sotto sa top 1, kayang-kaya niyang abutin ang pinakatuktok o kayang-kaya niya na maging ang number 1 sa aspetong ito ng stats. Aminado naman si Coach Kenjiro Maeda ng Shiga na height ni Kai Sotto ang isa sa naging problema nila at isa sa kanyang tinutukan sa kanilang laro laban sa team ng Kushigaya Alphas, pero nagkamali nga lang itong si Coach Maeda ng tansya dahil naipon ang foul ng kanyang mga players na isa sa nakaapekto sa kanilang laro. Mahirap gumalaw kapag malapit nang ma-foul out ang isang player. Ito ang nasabi ni Coach Kenjiro, malaki ang nagagawa ng height kapag sa shaded area o loob ng paint ang usapan. Magaling naman si Coach Anzai dahil na ma-maximize niya ang laro ni Kai o nagagamit niya ng husto itong si Kai Sotto kagaya ni Coach Tim Cone sa gilas. Kapag mas lalong lumakas at lumapad pa nga ang katawan ni Kai Sotto na mangyayari naman habang papunta siya sa kanyang mid-20s o late 20s at nakakuha pa ito ng experience ay mas lalong magiging unstoppable si Kai Sotto sa loob ng paint. Maging sa FIBA nasabi nila na iba na ngayon ang size ng gilas, mas matangkad kaya naman hirap ang kalaban ng gilas ngayon sa shaded area. Hindi kagaya ng dati na nadidemolish talaga ang gilas sa loob ng paint dahil sa height advantage ng kalaban, pero ngayon Kai Sotto at Junmar Fajardo combo hindi maipagkakaila na dominant sa mga laro ng gilas sa FIBA. Maganda ang komposisyon ng Kushigaya Alphas, Kai Sotto, Tim Suarez, LG Pick at Jeff Gibbs. Sa 1 at 2 lang nagkukulang ng konti ang Kushigaya Alphas. On and off ang laro ng mga guards, pero kung nakasabay ang mga guards naman ng Kushigaya Alphas sa laro ng mga imports, nagiging isang parang unbeatable team ang Kushigaya Alphas. Mahirap talunin at nagagawa pa nilang matambakan ang kanilang kalaban. Hindi rin maipagkakaila na iba ang performance ni Kai ngayon kumpara noong last season ng Japan B1. Mas nagiging consistent si Kai Sotto sa kanyang stats sa pagkakaroon ng double-double sa Kushigaya Alphas at mas nagiging mama talaga ang galawan sa loob ng paint. Iba sa mas batang Kai Sotto, merong improvement sa diskarte at strength sa loob ng paint ang kasalukuyang Kai Sotto na napapanood natin. Magiging mabilis na naman ang mga araw at third window na naman ng FIBA Asia Cup qualifiers. AG Edu unti-unti na nga rin na bumabalik sa kanyang best form at sakto ito para sa third window at sa rematch ng Gilas kontra sa team ng New Zealand na tiyak na inaabangan ng mga New Zealand basketball fans dahil gusto nila na makabawi laban sa Gilas team. Limited ng konti ang playing time ni AG Edu sa Nagasaki Velka ngayon, pero kitang-kita naman yung ambag niya sa depensa ng Nagasaki Velka. Isa sa top shot blocker ng liga itong si AG Edu at madalas na pagmimintis niya ang tira ng kanilang kalaban kung hindi naman niya ito nabigyan ng isang solid na block.